Disclaimer: ang kwentong ito ay kahang-isip lamang at ginawa para sa libangan. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aliw, ngunit hindi ito nagpapalaganap ng pananakot o paniniwala sa anumang hindi pangkaraniwang elemento. Manood at makinig ng naaayon sa inyong kaginhawahan. Nagising ako sa isang tunog. Mahina lang ito, halos hindi maririnig, pero sapat para mabura ang antok ko. Noong una, hindi ko ito gaanong pinansin. Akala ko'y isang tunog lang ng kahoy na gumagalaw dahil sa hangin o baka may daga sa kisame. Pero habang mas pinakikinggan ko ito, napansin kong hindi ito pangkaraniwang ingay. May ritmo ito, para bang mga yapak. Pinilit kong ipikit ang mga mata at huwag pansinin. Siguro pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ito. Pero hindi. Mas lumalakas ang tunog at papalapit ito. Napatigil ang paghinga ko. Dahan-dahan akong dumilat at inabot ang cellphone ko. 2:00 ng madaling araw, ang pinakatahimik at pinakamalamig na bahagi ng gabi. Karaniwan, sa ganitong oras ay wala kang maririnig kundi ang ugong ng bentilador o ang mahihinang ingay mula sa labas. Pero hindi ngayon. Ang naririnig ko ay nasa loob ng bahay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako lang ang nakatira rito. Mag-isa lang ako sa bahay. Sino ang naglalakad sa labas ng kwarto ko? Dahan-dahan akong bumangon, siniguradong hindi ako makakalikha ng ingay. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang alamin kung ano ang nasa labas. O manatili akong nakahiga at maghintay kung ano ang mangyayari. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. Maliwanag ang hallway dahil sa ilaw mula sa banyo. Walang tao, pero kahit walang anino, ramdam ko ang malamig na presensya sa labas. Para bang may nakatayo roon. Hindi lang ito nakikita. Maya-maya, may narinig akong tunog. Tok, tok, tok. Tatlong mabagal na katok sa pinto ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasagot ako o magpapanggap na tulog. Pero alam kong hindi ito basta-bastang tunog lang. May ibang tao rito. O baka, hindi tao. Tahimik akong lumapit sa pinto. Inilapat ko ang tenga ko rito, pilit na nakikinig kung may maririnig pa ako. Wala. Tahimik. Pero ilang saglit lang napansin kong may isang bagay sa ilalim ng pinto. Anino. Hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko kung paano ito gumalaw. Dahan-dahan, parang may nag-aabang. At bago ko pa maihakbang ang paa ko palayo, huwag kang lalabas. Isang bulong. Mababaw, malamig. Tumayo ang balahibo ko. Sino yon? Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko para hawakan ang seradura. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa labas. Pero bago ko pa mahawakan ang pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Mabilis akong umatras. Dumiretso ang tingin ko sa hallway, pero walang tao roon. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Humakbang ako paatras. Sinubukan kong abutin ang cellphone ko para i-dial ang emergency hotline, pero wala akong signal. Sa sobrang kaba, halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko. Maya-maya, unti-unting humina ang ilaw sa hallway. Para bang may bumabalot na anino sa paligid. At sa dulo ng pasilyo, may isang figura na nakatayo. Maitim ito, mahaba ang katawan, at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha nito, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Alam kong dapat akong kumilos, pero hindi ko kaya. Parang may pumipigil sa akin. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Isang hakbang. Nanginginig ang mga kamay ko. 2 hakbang. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa takot. 3 hakbang. Halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Naglaho ang anino. Para bang isang iglap lang, nawala ang presensya nito. Nanginginig akong napasandal sa pader, hindi makapaniwala sa nangyari.
Bumalik ang katahimikan sa bahay. Pero alam kong hindi pa ito tapos. At habang nakatitig ako sa walang lamang pasilyo, may narinig akong mahina at pabulong na tawa. Dahan-dahan akong umatras papasok ng kwarto. Pilit nilalabanan ng takot. Pero bago ko pa maabot ang kama, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal kong nilingon ang balikat ko. Wala akong nakita. Pero nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kamay na nakapatong sa akin. Sinubukan kong humakbang palayo, pero para bang may bumubulong sa tenga ko, mahina. Hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang salita lang, ang malinaw kong narinig. Huwag kang lilingon. Nabaha ako ng malamig na pawis. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung lumingon ako. Pero, mas natatakot akong manatili sa pwesto ko. At bago ko pa makapagdesisyon kung tatakbo o hindi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Itutuloy. Disclaimer. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa para sa libangan. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aliw, ngunit hindi ito nagpapalaganap ng pananakot o paniniwala sa anumang hindi pangkaraniwang elemento. Manood at makinig ng naaayon sa inyong kaginhawahan. Nagising ako sa isang tunog. Mahina lang ito, halos hindi maririnig, pero sapat para mabura ang antok ko. Noong una, hindi ko ito gaanong pinansin. Akala ko'y isang tunog lang ng kahoy na gumagalaw dahil sa hangin. O baka may daga sa kisame. Pero habang mas pinakikinggan ko ito, napansin kong hindi ito pangkaraniwang ingay. May ritmo ito. Para bang mga yapak. Pinilit kong ipikit ang mga mata at huwag pansinin. Siguro pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ito. Pero hindi. Mas lumalakas ang tunog. At papalapit ito. Napatigil ang paghinga ko. Dahan-dahan akong dumilat at inabot ang cellphone ko. 2:00 ng madaling araw. Ang pinakatahimik at pinakamalamig na bahagi ng gabi. Karaniwan, sa ganitong oras ay wala kang maririnig kundi ang ugong ng bentilador o ang mahihinang ingay mula sa labas. Pero hindi ngayon. Ang naririnig ko ay nasa loob ng bahay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako lang ang nakatira rito. Mag-isa lang ako sa bahay. Sino ang naglalakad sa labas ng kwarto ko? Dahan-dahan akong bumangon, siniguradong hindi ako makakalikha ng ingay. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang alamin kung ano ang nasa labas o manatili akong nakahiga at maghintay kung ano ang mangyayari. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. Maliwanag ang hallway dahil sa ilaw mula sa banyo. Walang tao. Pero kahit walang anino, ramdam ko ang malamig na presensya sa labas. Para bang may nakatayo roon. Hindi lang ito nakikita. Maya-maya, may narinig akong tunog. Tok, tok, tok. 3 mabagal na katok sa pinto ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasagot ako o magpapanggap na tulog. Pero alam kong hindi ito basta-bastang tunog lang. May ibang tao rito. O baka, hindi tao. Tahimik akong lumapit sa pinto. Inilapat ko ang tenga ko rito, pilit na nakikinig kung may maririnig pa ako. Wala. Tahimik. Pero ilang saglit lang, napansin kong may isang bagay sa ilalim ng pinto. Anino? Hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko kung paano ito gumalaw. Dahan-dahan, parang may nag-aabang. At bago ko pa maihakbang ang paa ko palayo. Huwag kang lalabas. Isang bulong, mababaw, malamig. Tumayo ang balahibo ko. Sino yun? Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko para hawakan ang seradura. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa labas. Pero bago ko pa mahawakan ang pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Mabilis akong umatras. Dumiretso ang tingin ko sa hallway. Pero walang tao roon. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Pero ramdam kong hindi ako nag-iisa.
Humakbang ako paatras. Sinubukan kong abutin ang cellphone ko para i-dial ang emergency hotline. Pero wala akong signal. Sa sobrang kaba, halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko. Maya-maya, unti-unting humina ang ilaw sa hallway. Para bang may bumabalot na anino sa paligid. At sa dulo ng pasilyo, may isang figura na nakatayo. Maitim ito, mahaba ang katawan, at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha nito, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Alam kong dapat akong kumilos, pero hindi ko kaya. Parang may pumipigil sa akin. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Isang hakbang. Nanginginig ang mga kamay ko. Dalawang hakbang. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa takot. Tatlong hakbang. Halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Naglaho ang anino. Para bang isang iglap lang na wala ang presensya nito. Nanginginig akong napasandal sa pader, hindi makapaniwala sa nangyari. Bumalik ang katahimikan sa bahay, pero alam kong hindi pa ito tapos. At habang nakatitig ako sa walang lamang pasilyo, may narinig akong mahina at pabulong na tawa. Dahan-dahan akong umatras papasok ng kwarto, pilit nilalabanan ng takot. Pero bago ko pa maabot ang kama, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal kong nilingon ang balikat ko. Wala akong nakita. Pero nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kamay na nakapatong sa akin. Sinubukan kong humakbang palayo, pero para bang may bumubulong sa tenga ko. Mahina, hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang salita lang ang malinaw kong narinig. Huwag kang lilingon. Nabaha ako ng malamig na pawis. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung lumingon ako. Pero mas natatakot akong manatili sa pwesto ko. At bago ko pa makapagdesisyon kung tatakbo o hindi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasabay ng pagdilim ng buong paligid, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Isang bulong ang muling dumaan sa tenga ko. Mas malinaw, mas matalim, at puno ng galit. Nakita mo na ako. Etuloy. Disclaimer. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa para sa libangan. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aliw, ngunit hindi ito nagpapalaganap ng pananakot o paniniwala sa anumang hindi pangkaraniwang elemento. Manood at makinig ng naaayon sa inyong kaginhawahan. Nagising ako sa isang tunog. Mahina lang ito, halos hindi maririnig, pero sapat para mabura ang antok ko. Noong una, hindi ko ito gaanong pinansin. Akala ko'y isang tunog lang ng kahoy na gumagalaw dahil sa hangin. O baka may daga sa kisame. Pero habang mas pinakikinggan ko ito, napansin kong hindi ito pangkaraniwang ingay. May ritmo ito. Para bang mga yapak. Pinilit kong ipikit ang mga mata at huwag pansinin. Siguro pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ito. Pero hindi. Mas lumalakas ang tunog. At papalapit ito. Napatigil ang paghinga ko. Dahan-dahan akong dumilat at inabot ang cellphone ko. 2:00 ng madaling araw. Ang pinakatahimik at pinakamalamig na bahagi ng gabi. Karaniwan, sa ganitong oras ay wala kang maririnig kundi ang ugong ng bentilador o ang mahihinang ingay mula sa labas. Pero hindi ngayon. Ang naririnig ko ay nasa loob ng bahay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako lang ang nakatira rito. Mag-isa lang ako sa bahay. Sino ang naglalakad sa labas ng kwarto ko? Dahan-dahan akong bumangon. Siniguradong hindi ako makakalikha ng ingay. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang alamin kung ano ang nasa labas o manatili akong nakahiga at maghintay kung ano ang mangyayari. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. Maliwanag ang hallway dahil sa ilaw mula sa banyo. Walang tao.
Pero kahit walang anino, ramdam ko ang malamig na presensya sa labas. Para bang may nakatayo roon. Hindi lang ito nakikita. Maya-maya, may narinig akong tunog. Tok, tok, tok. Tatlong mabagal na katok sa pinto ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasagot ako o magpapanggap na tulog. Pero alam kong hindi ito basta-bastang tunog lang. May ibang tao rito. O baka, hindi tao. Tahimik akong lumapit sa pinto. Inilapat ko ang tenga ko rito. Pilit na nakikinig kung may maririnig pa ako. Wala. Tahimik. Pero ilang saglit lang, napansin kong may isang bagay sa ilalim ng pinto. Anino? Hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko kung paano ito gumalaw. Dahan-dahan parang may nag-aabang. At bago ko pa maihakbang ang paa ko palayo, huwag kang lalabas. Isang bulong. Mababaw. Malamig. Tumayo ang balahibo ko. Sino yun? Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko para hawakan ang seradura. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa labas. Pero bago ko pa mahawakan ang pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Mabilis akong umatras. Dumiretso ang tingin ko sa hallway. Pero walang tao ron. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Humakbang ako paatras. Sinubukan kong abutin ang cellphone ko para i-dial ang emergency hotline. Pero wala akong signal. Sa sobrang kaba, halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko. Maya-maya, unti-unting humina ang ilaw sa hallway. Para bang may bumabalot na anino sa paligid. At sa dulo ng pasilyo, may isang figura na nakatayo. Maitim ito, mahaba ang katawan, at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha nito, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Alam kong dapat akong kumilos, pero hindi ko kaya. Parang may pumipigil sa akin. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Isang hakbang. Nanginginig ang mga kamay ko. Dalawang hakbang. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa takot. Tatlong hakbang. Halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Naglaho ang anino. Para bang isang iglap lang na wala ang presensya nito. Nanginginig akong napasandal sa pader, hindi makapaniwala sa nangyari. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Pero alam kong hindi pa ito tapos. At habang nakatitig ako sa walang lamang pasilyo, may narinig akong mahina at pabulong na tawa. Dahan-dahan akong umatras papasok ng kwarto, pilit nilalabanan ang takot. Pero bago ko pa maabot ang kama, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal kong nilingon ang balikat ko. Wala akong nakita. Pero nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kamay na nakapatong sa akin. Sinubukan kong humakbang palayo, pero para bang may bumubulong sa tenga ko. Mahina. Hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang salita lang, ang malinaw kong narinig. Huwag kang lilingon. Nabaha ako ng malamig na pawis. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung lumingon ako. Pero mas natatakot akong manatili sa pwesto ko. At bago ko pa makapagdesisyon kung tatakbo o hindi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasabay ng pagdilim ng buong paligid, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Isang bulong ang muling dumaan sa tenga ko, mas malinaw, mas matalim, at puno ng galit. Nakita mo na ako. ETUTULOY. Disclaimer. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa para sa libangan. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aliw, ngunit hindi ito nagpapalaganap ng pananakot o paniniwala sa anumang hindi pangkaraniwang elemento. Manood at makinig ng naaayon sa inyong kaginhawahan. Nagising ako sa isang tunog. Mahina lang ito, halos hindi maririnig, pero sapat para mabura ang antok ko. Noong una, hindi ko ito gaanong pinansin.
Akala ko'y isang tunog lang ng kahoy na gumagalaw dahil sa hangin. O baka may daga sa kisame. Pero habang mas pinakikinggan ko ito, napansin kong hindi ito pangkaraniwang ingay. May ritmo ito. Para bang mga yapak. Pinilit kong ipikit ang mga mata at huwag pansinin. Siguro pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ito. Pero hindi. Mas lumalakas ang tunog at papalapit ito. Napatigil ang paghinga ko. Dahan-dahan akong dumilat at inabot ang cellphone ko. 2:00 ng madaling araw. Ang pinakatahimik at pinakamalamig na bahagi ng gabi. Karaniwan, sa ganitong oras ay wala kang maririnig kundi ang ugong ng bentilador o ang mahihinang ingay mula sa labas. Pero hindi ngayon. Ang naririnig ko ay nasa loob ng bahay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako lang ang nakatira rito. Mag-isa lang ako sa bahay. Sino ang naglalakad sa labas ng kwarto ko? Dahan-dahan akong bumangon. Siniguradong hindi ako makakalikha ng ingay. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang alamin kung ano ang nasa labas o manatili akong nakahiga at maghintay kung ano ang mangyayari. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. Maliwanag ang hallway dahil sa ilaw mula sa banyo. Walang tao. Pero kahit walang anino, ramdam ko ang malamig na presensya sa labas. Para bang may nakatayo roon, hindi lang ito nakikita. Maya-maya, may narinig akong tunog. Tok tok tok. 3 mabagal na katok sa pinto ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasagot ako o magpapanggap na tulog. Pero alam kong hindi ito basta-bastang tunog lang. May ibang tao rito. O baka, hindi tao. Tahimik akong lumapit sa pinto. Inilapat ko ang tenga ko rito, pilit na nakikinig kung may maririnig pa ako. Wala. Tahimik. Pero ilang saglit lang, napansin kong may isang bagay sa ilalim ng pinto. Anino? Hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko kung paano ito gumalaw. Dahan-dahan, parang may nag-aabang. At bago ko pa maihakbang ang paa ko palayo. Huwag kang lalabas. Isang bulong. Mababaw, malamig. Tumayo ang balahibo ko. Sino yon? Dahan-dahan kong iniaangat ang kamay ko para hawakan ang seradura. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa labas. Pero bago ko pa mahawakan ang pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Mabilis akong umatras. Dumiretso ang tingin ko sa hallway, pero walang tao roon. Tahimik. Walang kahit anong tunog, pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Humakbang ako paatras. Sinubukan kong abutin ang cellphone ko para i-dial ang emergency hotline. Pero wala akong signal. Sa sobrang kaba, halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko. Maya-maya, unti-unting humina ang ilaw sa hallway. Para bang may bumabalot na anino sa paligid. At sa dulo ng pasilyo, may isang figura na nakatayo. Maitim ito, mahaba ang katawan, at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha nito, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Alam kong dapat akong kumilos, pero hindi ko kaya. Parang may pumipigil sa akin. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Isang hakbang. Nanginginig ang mga kamay ko. 2 hakbang. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa takot. 3 hakbang. Halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Naglaho ang anino. Para bang isang iglap lang na wala ang presensya nito. Nanginginig akong napasandal sa pader. Hindi makapaniwala sa nangyari. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Pero alam kong hindi pa ito tapos. At habang nakatitig ako sa walang lamang pasilyo, may narinig akong mahina at pabulong na tawa. Dahan-dahan akong umatras papasok ng kwarto. Pilit nilalabanan ang takot. Pero bago ko pa maabot ang kama, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal kong nilingon ang balikat ko. Wala akong nakita. Pero nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kamay na nakapatong sa akin. Sinubukan kong humakbang palayo. Pero para bang may bumubulong sa tenga ko.
Mahina, hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang salita lang, ang malinaw kong narinig. Huwag kang lilingon. Nabaha ako ng malamig na pawis. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung lumingon ako. Pero mas natatakot akong manatili sa pwesto ko. At bago ko pa makapagdesisyon kung tatakbo o hindi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasabay ng pagdilim ng buong paligid, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Isang bulong ang muling dumaan sa tenga ko. Mas malinaw, mas matalim, at puno ng galit. Nakita mo na ako. At sa isang iglap, bumukas ang pinto ng aparador. Mula sa dilim nito, may lumabas na mga kamay. Maitim, mahahaba ang mga daliri, at may mahigpit. Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang isip lamang at ginawa para sa libangan. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng kilabot at aliw, ngunit hindi ito nagpapalaganap ng pananakot o paniniwala sa anumang hindi pangkaraniwang elemento. Manood at makinig ng naaayon sa inyong kaginhawahan. Nagising ako sa isang tunog. Mahina lang ito, halos hindi maririnig, pero sapat para mabura ang antok ko. Noong una, hindi ko ito gaanong pinansin. Akala ko'y isang tunog lang ng kahoy na gumagalaw dahil sa hangin. O baka may daga sa kisame. Pero habang mas pinakikinggan ko ito, napansin kong hindi ito pangkaraniwang ingay. May ritmo ito. Para bang mga yapak. Pinilit kong ipikit ang mga mata at huwag pansinin. Siguro pagod lang ako o baka guni-guni ko lang ito. Pero hindi. Mas lumalakas ang tunog at papalapit ito. Napatigil ang paghinga ko. Dahan-dahan akong dumilat at inabot ang cellphone ko. 2:00 ng madaling araw. Ang pinakatahimik at pinakamalamig na bahagi ng gabi. Karaniwan, sa ganitong oras ay wala kang maririnig kundi ang ugong ng bentilador o ang mahihinang ingay mula sa labas. Pero hindi ngayon. Ang naririnig ko ay nasa loob ng bahay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ako lang ang nakatira rito. Mag-isa lang ako sa bahay. Sino ang naglalakad sa labas ng kwarto ko? Dahan-dahan akong bumangon, siniguradong hindi ako makakalikha ng ingay. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang alamin kung ano ang nasa labas. O manatili akong nakahiga at maghintay kung ano ang mangyayari. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. Maliwanag ang hallway dahil sa ilaw mula sa banyo. Walang tao. Pero kahit walang anino, ramdam ko ang malamig na presensya sa labas. Para bang may nakatayo ron. Hindi lang ito nakikita. Maya-maya, may narinig akong tunog. Tok, tok, tok. 3 mabagal na katok sa pinto ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasagot ako o magpapanggap na tulog. Pero alam kong hindi ito basta-bastang tunog lang. May ibang tao rito? O baka, hindi tao. Tahimik akong lumapit sa pinto. Inilapat ko ang tenga ko rito, pilit na nakikinig kung may maririnig pa ako. Wala. Tahimik. Pero ilang saglit lang, napansin kong may isang bagay sa ilalim ng pinto. Anino? Hindi ako makagalaw. Kitang-kita ko kung paano ito gumalaw. Dahan-dahan, parang may nag-aabang. At bago ko pa maihakbang ang paa ko palayo, huwag kang lalabas. Isang bulong. Mababaw, malamig. Tumayo ang balahibo ko. Sino yun? Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko para hawakan ang seradura. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa labas. Pero bago ko pa mahawakan ang pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Mabilis akong umatras. Dumiretso ang tingin ko sa hallway, pero walang tao roon. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Humakbang ako paatras. Sinubukan kong abutin ang cellphone ko para i-dial ang emergency hotline. Pero wala akong signal. Sa sobrang kaba, halos hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko. Maya-maya, unti-unting humina ang ilaw sa hallway. Para bang may bumabalot na anino sa paligid. At sa dulo ng pasilyo,
May isang figura na nakatayo. Maitim ito, mahaba ang katawan, at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang mukha nito, pero alam kong nakatingin ito sa akin. Hindi ko alam kung tatakbo ako o mananatili. Alam kong dapat akong kumilos, pero hindi ko kaya. Parang may pumipigil sa akin. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Isang hakbang. Nanginginig ang mga kamay ko. Dalawang hakbang. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa takot. Tatlong hakbang. Halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Naglaho ang anino. Para bang isang iglap lang na wala ang presensya nito. Nanginginig akong napasandal sa pader, hindi makapaniwala sa nangyari. Bumalik ang katahimikan sa bahay. Pero alam kong hindi pa ito tapos. At habang nakatitig ako sa walang lamang pasilyo, may narinig akong mahina at pabulong na tawa. Dahan-dahan akong umatras papasok ng kwarto, pilit nilalabanan ang takot. Pero bago ko pa maabot ang kama, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal kong nilingon ang balikat ko. Wala akong nakita. Pero nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kamay na nakapatong sa akin. Sinubukan kong humakbang palayo, pero para bang may bumubulong sa tenga ko. Mahina, hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang salita lang, ang malinaw kong narinig. Huwag kang lilingon. Nabaha ako ng malamig na pawis. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung lumingon ako. Pero mas natatakot akong manatili sa pwesto ko. At bago ko pa makapagdesisyon kung tatakbo o hindi, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kasabay ng pagdilim ng buong paligid, may naramdaman akong malamig na hininga sa batok ko. Isang bulong ang muling dumaan sa tenga ko. Mas malinaw, mas matalim, at puno ng galit. Nakita mo na ako. At sa isang iglap, bumukas ang pinto ng aparador. Mula sa dilim nito, may lumabas na mga kamay. Maitim, mahahaba ang mga daliri, at may mahigpit. Disclaimer. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatayo sa harap ng bintana. Tila bumibigat ang hangin sa paligid at nararamdaman ko ang malamig na presensya na papalapit mula sa likuran ko. Hindi pa tapos ang bangungot na ito. Kahit nawala na siya saglit matapos kong ihagis ang kahon, alam kong hindi pa ito natatapos. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto ko. Isang matinding puwersa ang dumaan, parang ipo-ipo ng kadiliman. Napaatras ako, pilit na humihinga ng malalim, ngunit parang may pumipigil sa hangin. Parang hinihigop ako ng anino mula sa labas ng kwarto. Malamig. Mabigat. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Isang nakapangingilabot na boses ang nagmula sa dilim. Akala mo tapos na. Hindi mo ako matatakasan. At doon ko siya muling nakita. Ang anino ko. Ang kakambal kong hindi ko alam na mayroon ako. Ngayong mas malinaw na ang itsura niya, nakita kong hindi lang ito refleksyon ng sarili ko. Isa itong nilalang na pinaglalaruan ako. Ang mga mata niya'y nag-aapoy sa kadiliman. At ang kanyang balat ay basag-basag. Parang luma at nabubulok na kahoy. Sinubukan kong tumakbo, ngunit parang may humawak sa mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahang lumapit ang anino sa akin, dala ang malamig na hangin na parang patay na hininga. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa bawat pulgada ng katawan ko. Napakapit ako sa gilid ng bintana. Wala na akong ibang paraan. Kailangan kong matapos ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Sigaw ko, pilit na nilalabanan ang takot. Ngunit ngumiti lamang siya. Isang ngiti na puno ng panunuya at kasamaan. Ikaw ang pumili nito. Matagal mo na akong tinatawag. Ngayon, ako naman. At bigla akong hinila pababa. Parang lumubog ang buong mundo sa isang malalim na bangin. Hindi ko na makita ang paligid. Wala ng kwarto. Wala ng bahay. Puro kadiliman lang. Sumisigaw ako ngunit walang tunog na lumalabas. Pilit kong nilalabanan.
Pilit kong pinipigilan ang paghila sa akin, pero masyadong malakas. Naririnig ko ang mga tinig sa paligid. Boses ko, pero hindi ako ang nagsasalita. Mga boses mula sa ibang bersyon ko. Mga bersyong hindi na nakabalik. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na dumampi sa mukha ko. Hindi ka na makakabalik, bulong ng anino, at tuluyan niya akong hinila pababa. At doon, dumilat ako. Nasa kwarto ko ulit ako. Pero may kakaiba. Ang mga pader ay may lamat, parang may gustong lumabas mula rito. Ang orasan ay tumigil sa 3:00. Ang paligid ay tahimik. Sobrang tahimik. At nang humarap ako sa salamin, hindi ako ang nasa refleksyon. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong nakangiti, ngunit hindi ako gumagalaw. Hindi ako iyon. At sa likod ko, sa refleksyon, may isang kamay na unti-unting umaabot sa balikat ko. Nagsimula akong manginig. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Napapikit ako at pilit kong inalala kung paano nagsimula ang lahat. Ang tunog sa dilim, ang kahon, ang anino sa salamin. May koneksyon ang lahat ng ito. Kailangan kong malaman kung paano ko ito matitigil bago maging huli ang lahat. Huminga ako ng malalim at mabilis na lumingon sa likuran ko. Walang tao. Ngunit nang tumingin akong muli sa salamin, doon ko siya nakita. Nakatingin siya sa akin, pero hindi siya gumagalaw ayon sa kilos ko. Ang anino sa salamin ay dahan-dahang humakbang papalapit. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung mahawakan niya ako, pero alam kong hindi ko dapat hayaang mangyari iyon. Napaatras ako, pilit na lumalayo. Pero wala na akong matakbuhan. Sa isang iglap, ang ilaw sa kwarto ay namatay. Lubos na akong napalibutan ng kadiliman. Ang tanging ilaw na natira ay ang maputlang liwanag mula sa buwan na tumatama sa basag na salamin. At sa kabila nito, ang sarili kong anino ay lumalabas na mula sa refleksyon. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Hinahanap ang kahit anong pwedeng ipangtanggol sa sarili ko. Wala akong ibang magawa, kundi tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit nang marating ko ang pinto, bigla itong sumara ng malakas. Para akong kinulong sa isang bangungot na hindi ko kayang takasan. Wala ka nang ligtas. Muling bulong ng boses na malamig na parang patay na hangin. Mabilis akong tumakbo, pabalik sa bintana, umaasang may paraan pa para makatakas. Ngunit bago ko pa ito marating, may isang kamay na lumabas mula sa anino, sa sahig at hinawakan ang aking paa. Napasigaw ako, pilit na nagpumiglas, ngunit mas lumakas ang kapit nito. Parang hinihigop ako pababa. Nagsimula akong makakita ng malalabong imahe sa paligid. Mga mukha, mga bersyon ko na nauna nang nahulog sa bitag ng anino. Lahat sila nakatingin sa akin. Walang buhay ang mga mata. Mga aninong nakakulong sa isang madilim na mundo na hindi ko maintindihan. Ako ang tunay. Ikaw ang dapat mawala, sabi ng anino, habang unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Sa huling sandali, sa natitirang lakas ko, hinawakan ko ang isang piraso ng basag na salamin sa sahig at itinusok ito sa kamay ng anino. Isang matinis na sigaw ang pumuno sa buong silid at biglang lumuwag ang pagkakahawak nito sa akin. Agad akong tumakbo palabas. Disclaimer malamig, ang hangin na dumampi sa kanyang balat habang nakatayo siya sa harap ng pinto ng kanyang bahay. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig kundi sa takot na hindi niya maipaliwanag. Isang matagal na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya marahang pinihit ang seradura. Tahimik ang loob, pero may kung anong bigat ang pakiramdam niya. Tila may nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Na baka pagod lang siya. Ngunit nang isara niya ang pinto, muli niyang narinig ang kaluskos. Mahina, halos hindi marinig.
Pero nariyan, hindi na niya alam kung paano ito tatanggapin. Ilang beses na siyang nakarinig ng ganito. Ngunit ngayong alam niyang mag-isa lang siya sa bahay, ibang takot ang bumalot sa kanyang katawan. Lumakad siya papunta sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit nang buksan niya ang ilaw, nakita niyang bukas ang ref. Hindi niya maalala kung iniwan niya itong nakabukas. Marahan niyang sinarado ito, pilit inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Pero nang lingunin niya ang sahig, nakita niyang may mga bakas ng basang paa, mga yapak na hindi kanya. Hindi niya alam kung dapat siyang tumakbo palabas o manatili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinundan niya ang mga bakas, dahan-dahang naglakad papunta sa sala. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng hangin. Parang may aninong sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa dulo ng bakas, natigilan siya. Sa harap niya, nasa dingding, ang kanyang sariling refleksyon mula sa isang antigong salamin. Ngunit hindi ito gumagalaw, katulad ng ginagawa niya. Nakatitig lang ito sa kanya, nakangiti ng bahagya. Tila may alam na hindi niya batid. Pumikit siya at inisip na baka pagod lang siya. Pero nang dumilat siya muli, wala na ang refleksyon. Napalunok siya. Hindi na niya kaya. Tumakbo siya paakyat ng kwarto, isinara ang pinto at nagkulong. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit bago siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang mahina at mabagal na pagkatok mula sa kabilang panig ng pinto. Isa, dalawa, tatlo. Kasabay ng pagtigil ng katok, muling bumalik ang kaluskos. Nasa loob na ng kanyang kwarto. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Sa gilid ng kanyang mata, may gumapang na anino mula sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahan, unti-unting lumilitaw, habang siya naman ay nananatiling nakapako sa kinatatayuan niya. Ang malamig na hangin ay lalong lumakas, at sa isang iglap, naramdaman niyang may humawak sa kanyang binte. Napapikit siya, pilit na dinadasalan ng sarili, ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, wala na siya sa kanyang kwarto. Nagising siyang nasa isang madilim na espasyo. Walang kahit anong pamilyar na bagay. Tanging ang kanyang sariling paghinga at tibok ng puso ang kanyang naririnig. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Tila walang hangin sa paligid. Nagsimula siyang maglakad, pero bawat hakbang niya ay parang walang patutunguhan. Ilang sandali pa, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Hindi niya nakinaya. Napaiyak siya sa takot, ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, may pamilyar na tinig na bumulong sa kanyang tainga. Ang kanyang sariling boses, ngunit mas mababa, mas matalim. Ikaw na ang susunod. Namilog ang kanyang mga mata. Pilit inaninag ang paligid. Ngunit biglang lumiwanag ang kanyang paligid. Sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang kwarto. Nakahiga sa kanyang kama, pawisan at humihingal. Ang kanyang orasan ay nagpapakitang ilang minuto pa lang ang lumipas mula nang pumasok siya sa bahay. Ngunit ang kanyang katawan ay pakiramdam na parang buong gabi siyang naglakbay sa isang lugar na hindi niya maipaliwanag. Bumangon siya, nanginginig ang kamay habang dinampot ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang maghanap ng sagot sa internet, ngunit bago pa niya matype ang kanyang tanong, napansin niyang may bagong larawan sa kanyang gallery. Isang madilim na silid na hindi niya kilala, at sa gitna, isang figura na nakatayo, nakangiti, nakatitig sa kanya. Muli siyang lumingon sa kanyang paligid, ngunit wala siyang nakita. Ngunit alam niyang nariyan ito, nanonood. Naghihintay bukas, gigising siya, at magpapatuloy sa kanyang buhay, na parang walang nangyari. Magpapanggap siyang normal ang lahat. Ngunit sa bawat dilim ng gabi, sa bawat anino sa sulok ng kanyang silid,
Alam niyang hindi siya kailanman mag-iisa. Kung ikaw ang nasa kanyang sitwasyon, ano ang gagawin mo? May gusto ka bang idagdag sa kwento? O nais mo bang malaman kung ano ang susunod na mangyayari? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at sabihin kung gusto mo ng kasunod na bahagi ng kwento.